Okay, so in this topic class, tuturo ko sa inyo kung paano tayo nagko-compute ng branch and feeders. Um, kung paano ba natin pine-perform yung branch and feeder calculations. So actually, sa totoong buhay, kapag yung mga electrical engineers nagko-compute sila ng ganito, ng branch and feeder calculations, medyo mabusisi ito kasi meron silang mga may mga multiplier pa sila for safety. Pero since nakalagay ito sa module nyo, para kahit papaano magkaroon kayo ng ideas as civil engineers, tuturo ko sa inyo yung mga basics lang. Ang pinakakinakailangan nyo lang naman gawin kapag nagko-compute tayo ng branch at saka feeder or nag-schedule tayo ng wirings is kinakailangan tumingin kayo dun sa reference tables natin. Kasi yun yung magiging guide nyo para ma-schedule nyo yung magiging ayos ng wirings nyo sa branch at saka sa feeder. So first, i-define muna natin kung ano ba yung branch at saka feeder na tinatawag natin. Makikita nyo class sa screen nyo na naka-flash. So may makikita kayo dyan na main breaker na panel or tinatawag natin panel board. Meron kayong ganyan sa mga bahay. Sa loob niyan is yung branch circuits natin kasi merong different branches yung nasa loob ng panel board natin na yan. And gayon, yung panel board natin is nagsusupply siya sa main lug load center or yung sub-panel bago mag-supply ngayon ulit yung sub-panel natin sa mga lighting outlets natin at saka sa convenience outlets and appliances. So, yun yung tinatawag natin. Yung nagko-connect sa main breaker panel tsaka main lug load center or yung sub-panel is tinatawag nating feeder. Ulitin ko, so from main board or yung main breaker panel, magpupunta siya sa may sub-panel and then yung sub-panel ngayon yung magsusupply doon sa ating mga circuits na sa bahay, sa ilaw, sa saksakan, and then sa mga appliances natin. Okay? So ngayon, pagka nagpe-perform tayo ng branch and feeder calculations, ang pinaka-main goal nyo dito is makapag-schedule kayo ng mga sizes ng wire. Kasi syempre class, as civil engineer, halimbawa, maggagawa kayo ng bahay, hindi naman po pwede na huhulaan nyo lang na ganito yung size na gusto ko ng poste, ganito yung size na gusto ko ng column kasi gusto ko. Hindi pwede yun, ha? Kinakailangan, meron kayo sinusunod na mga codes ng batas natin, ng bansa natin. Ganon din class sa mga electrical engineers. Hindi sila po pwede maglagay lang ng, ay gusto ko ganito kalaking wire, gusto ko ganitong kulay kasi maganda. Hindi class, ha? Meron tayong sinusunod na codes or tinatawag nating batas ng paggawa para for safety. For safety talaga. Yun yung main purpose nun. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-compute ng branch and feeder calculations. Actually, sa P2 topics nyo, ito lang talaga yung pinaka main computation nyo eh. Kasi yung unang topics nyo talaga is, ano lang siya eh, concepts and ideas lang siya. So, pakibasa na lang yun kasi medyo mahaba yun. Anyways, di naman ako maggagawa ng exam na sobrang hirap kasi yan lang naman yung computation na main computation na madidiscuss natin tapos meron pang dalawa pero sobrang iksi lang kasi talaga niya. So, bago tayo syempre mag-proceed sa pag-compute ng branch and feeder calculations, bago tayo mag-schedule ng wirings nila, kinakailangan malaman nyo muna etong mga to, yung nasa table kasi ito yung gagamitin natin for our reference. So, sabi dito, maximum number of wires in a conduit. The allowable number of wires that can be placed inside a conduit varies according to the type and size of the conduit and also on the size of the conducting wires. Wire size is defined by the American Wire Gauge or tinatawag nating AWG. So, pag nakakita kayo ng AWG, that stands for American Wire Gauge. Number. For example, THHN and THWN, the most common wire used in residential wiring will use the following conduit field table. For a complete list of the tables, it is available in the NEC or PEC. Yung tinatawag nating class na THHN at saka THWN, that is a thermoplastic high heat nylon. Ibig sabihin, ginagamit to kapag sobrang mataas yung heat na kailangan niyang i-resist. Yung thermoplastic heat and water resistant naman, nylon, naman is ginagamit siya, bukod sa heat, water resistant siya.
So, yun yung meaning niyan. Makikita nyo class yung table na nasa screen nyo. Diyan tayo class magbe-base depende sa magiging computations natin para malaman natin kung ano ba yung size and type ng conduit or wire na gagamitin natin. So, aside from that, meron pa tayong ibang tables. Ito pa pala, yung nasa ibaba. So, meron pa tayo dyan, branch circuit requirements. Ito class yung 15. Makikita nyo na to, yung 15, yung 20, 30, 40, and 50. Yung tinatawag nating ampacity. Ibig sabihin, dyan tayo magbe-base kung hanggang saan lang ba yung capacity na ampere or current na kayang dali ng wire natin. And dito tayo titingin mamaya. So, meron pang last table, yung branch circuit capacity, electrical heat, aircon circuit breaker size. So, gagamitin natin yan mamaya kasi ngayon hindi nyo pa ganong magigets yan. Pero, tingnan nyo muna. Titingin tayo dyan mamaya, babalik-balikan natin yan kapag ka nagsasolve na tayo. And eto class, yung mga tables na to nanggaling siya sa NEC or PEC. So, kung anong meaning niyan, eto siya. So, chinek ko para sure. Yung NEC is yung National Electrical Code and yung PEC is yung Philippine Electrical Code. Yun class yung mga sinusundan ng mga electrical engineers natin para syempre maging maayos yung pagwa-wires nila or yung pagpaplano nila ng feeder and branch. So parang sa atin lang sa mga civil engineers, meron tayong National Structural Code of the Philippines or NSCP. So late sa higher year nyo malalaman nyo yung mga yun na kinakailangan sundin nyo. Hindi lang kayo basta gawa ng gawa. Hindi lang kayo basta tayo ng tayo. Hindi lang basta gusto ko 5 bakal sa isang poste. Hindi pwede yun ha. Kino-compute natin yun class kaya may engineers eh. Huwag nyo class gayahin yung ibang tao na kabod gumawa ng bahay kasi eto gusto ko to. Hindi ganun class. For safety kasi yung iniisip natin. So anyways, meron pa tayo dito yung mas detailed na table. So this is the table 3.10.1.6 allowable ampacities of insulated conductors rated 0 through 2000 volts. 60 degrees through 90 degrees Celsius, not more than 3 current carrying conductors in raceway, cable, or earth. So, based on ambient temperatures of 30 degrees. Actually, class, yung detailed na to, ginagamit yan ng mga electrical engineers. Pero, syempre, for our basic computations lang naman, dito lang kayo titingin. Dito lang kayo, class, titingin sa 75 degrees. Celsius types. Di ba ang kanina may na-mention dito? Na usually daw ang ginagamit natin is THHN at saka THWN. So, dito lang tayo titingin. Mamaya. Sa copper lang. Ayan. So, and yan lang din naman usually yung ginagamit ng mga electrical engineers natin. So, anyways, pinagawa ko kayo class, di ba, ng floor plan. Tapos, pinalagyan ko sa inyo ng lighting layout at saka power layout. Siyempre, hindi ko naman pinagawa yan para wala lang. Pinagawa ko yan sa inyo class kasi yan yung magiging quiz nyo. So, anyways, yan yung magiging i-record yun as quiz number 1, quiz number 2, quiz number 3. Tapos, syempre, may quiz kayo sa next meeting sa face-to-face. Papag-competing ko kayo. Pero huwag kayo may stress kasi sobrang dali lang niya as in. And meron lang tayong mga standards na susundin. Ibibigay ko naman sa inyo yung mga details at saka tables na to para titingin-tingin na lang kayo tapos compete-compete lang. Ganun lang. Okay, so mapapansin nyo class, sa mga hindi familiar dyan, ngayon lang naging familiar dito, yung lighting layout is yung floor plan na merong mga ilaw-ilaw na ganyan. Kaya nga lighting di ba? And meron syempre main panel board dyan. Meron tayong tinatawag na meron tayong panel board dyan. Ay, hindi yan. Eto. Yung class yung nagsusupply dun sa mga lighting layouts natin. Yung nagbibigay ng power, kumbaga. Eto pa class is yung power layout natin. Yung power layout naman class, usually mga saksakan yan. Pagka syempre, lighting layout, yan yung mga kabitan ng bumbilya. Hindi yan yung bumbilya mismo kabitan. Syempre, doon nagagaling yung power doon sa kabitan ng bumbilya. So, yan yun. Hindi naman iilaw lang na bumbilya lang. Syempre, kinakailangan meron tayong lagayan ng mismong bumbilya na nakakabit sa panel board natin. And mapapansin nyo class, yung power layout natin is meron din siyang panel board. So, syempre, kinakailangan may supplyan yan. And class,
Actually, may kulang dito eh sa lighting layout. Eh, hindi. Ito pala, malabo lang yata siya. Malabo lang ata siya, pero I think meron siyang mga switch, no? Meron naman siyang mga switch. Hindi ko lang mabasa mabuti. Pero kayo, dapat gumawa kayo niyan. Hindi po pwedeng ilaw lang yan, ha? Kinakailangan may mga nakakonect na switch yan. Paano gagana yan? Ito ginagamit natin. Ayan, so ayan. Pagka two-way switch, so S2, pagka tatlo, S3, S sub 3, pagka isa, S sub 1. So, yan lang naman. And kailangan nyo lang tandaan dyan, ito yung ceiling light, tapos yung panel board, tapos yung switch natin na symbol, at saka yung convenience outlet. Plus, yung power layout natin or yung mga saksakan, tinatawag din yan na convenience outlets, ha? Ayan. So, pagka duplex, dalawa. Pagka triplex, tatlo. Usually naman, nagkakabit tayo ng saksakan na hindi lang isa. Abi, sayang yung wirings nun, ha? Usually, ang ginagamit niyan sa mga residential houses natin is duplex or triplex. Hindi tayo kasi gumagawa ng madalang yun, ha, na isa lang. Isang saksakan lang. Abi, sayang yung wires nun kung isa lang. Mas mainam pa, magdalawa ka kahit malayo, mag-extension ka na lang. Ganun. So, pero usually, duplex yan. Mas marami duplex. So anyways, try natin mag-schedule ng mga wirings at saka mag-compute ng branch at saka feeder. Sige, try natin dito. So example, meron kayong small dwelling. Pag sinabi natin small dwelling, small residential house lang yan. Meron kayong given na 115 volts at saka 230 volts. Pagka-class, nagbigay sa inyo ng ganito, 115 volts at 230 volts. Usually, ang ginagamit natin is 230 volts. Kasi yan yung mas common sa Europe at saka dito sa maraming bansa. Ito kasi 115 volts, this is very common sa US. Pero kayo, pagka binigyan kayo ng dalawang ganyan, ito class yung gamitin nyo, yung mas mataas. And mas malaki din class yung efficiency niyan. Efficiency factor ng 230 volts na yan, kaya yun yung gagamitin natin. Tapos sabi dito, 3-wire, tapos 60 Hz. Ito lang naman class is yung branches niya at saka yung frequency niya. Pero hindi nyo kailangan pansinin yan. Details lang yan. So, nagbigay dito, load are as follows. Meron kayong 12 lighting loads. 8 daw sa loob, tapos 4 sa labas. Diba? Ganyan ginawa nyo. Tapos, meron kayong 12 convenience outlets. Sabihin, meron kayong 12 na saksakan. Tapos, sabi dyan, 6 duplex daw. So, 6 na piraso yan na tigda dalawa. Kaya yung magiging computation natin dyan is imumultiply nyo ng 2. Pero 6 lang i-consider natin, tapos imumultiply natin ng 2. So, parang ganun. O kaya naman, 12 na agad i-consider nyo. So, sige, try natin i-solve. So, solution, para ma-compute natin yung branch at saka feeder niya, para ma-schedule natin yung kanyang wirings. Ang first step na kinakailangan yung gawin or main goal is ma-solve natin class yung kanyang power. Yung power ng 12 lighting loads niyan, tsaka yung power ng 12 convenience outlets na yan. Pag sinabi natin CO, that is convenience outlets. Convenience. Ay, tama ba spelling ko? E yata yun. So, E pala yun. Convenience outlets. So, ayan. Yung CO, ha? So, solution. Ang first step na kinakailangan yung gawin dyan is kukunin natin yung power. Unahin natin class yung 8 ilaw. So, try natin. First step, syempre, unahin natin inside. Paghiwalayin nyo class, ha? Paghiwalayin natin tong 8 sa loob, tapos 4 sa labas, kasi magkaiba ng schedule yan. So, unahin natin class yung 8. So, PU sub 1 muna tayo. Unahin natin yung 8. So, 8 lighting outlets or LO. Tapos, ta-times natin ng... So, wala pala akong binigay na watts kung ilan yung watts yung gagamitin natin. Wait lang. Check ko lang kung meron. Eto. Meron palang kulang dyan. So, eto. This is 100 watts each. Tapos eto, kapag convenience outlets, 180 watts each. So, nakasama dapat yan sa problem. Bibigyan ko kayo niyan. Siyempre, hindi naman po pwedeng yan lang. So, kapag daw gumamit tayo ng lighting loads,
yung kada isa niya is 100 watts. Yung bumbilya natin, kumbaga yung ilaw na masusupply sa kanya. Yung power na masusupply dun sa ilaw. Doon naman sa convenience outlets natin, yung power na masusupply sa kanya, kada isa is 180 watts. So, try natin. Meron tayong 8 lighting outlets. Tapos, imumultiply natin, syempre, para makuha natin watts. Sabi dito, di ba, 100 watts per outlet. Buuin na natin, no? Titingin ko. Teka lang. Buuin na natin to. Sige. Lighting. Meron tayong 8 lighting outlets sa loob. Tapos, imumultiply natin ng 100 watts per outlet. Diba? Kakasabi ko lang. Siyempre, para ma-convert natin yan, cancel to. Pagka pinag-multiply nyo, 8 times 100, that is 800 watts. Tapos, ang next step na kinakailangan yung gawin is kuhanin natin class yung total current na meron dyan sa 8 lighting outlets na yan. Eh, di ba meron tayong formula? That P is equal to VI. Di ba na-discuss na natin ito sa pinakauna nating discussion sa power. Relationship between power, voltage, at saka current, di ba? So, ngayon gagamitin natin yan para makuha natin yung I sub 1. I sub 1 is equal to, i-divide natin yung power na nakuha natin, that is 800 watts over, yung voltage natin class, ang gagamitin natin, kakasabi ko lang, that is 230 volts. So, 230 volts ito. So, paki-divide class, 800 divide 230. 800 divide 230. So, that is 3.48. 3.48 ampere. So, ayan. Nakuha natin yung first ampere natin. So, ngayon, based dyan sa nakuha natin na ampere, so I sub 1, kinakailangan class hindi lumagpas yan ng, pagka mag-i-schedule tayo ng wire, hindi po pwede class na lumagpas sa capacity ng current na yan yung magiging ampacity nyo. So, kung meron tayong 3.48 ampere dun sa 8 ilaw, so, tingin kayo dito class sa table natin. So, tingin kayo dito. Di ba sabi ko dito? Eto, yan. Pupunta kayo class doon sa may value na hindi dapat lalagpas sa 3.48. I mean, hindi dapat tataas yung 3.48. So, mapapansin nyo, ang minimum dyan, ang pinakamababa dito is yung 20 natin. So, pasok siya, di ba? So, isulat ko na rin dito that this is 14. Ano ba to? That this is 14 American wire gauge. This is 12. Wait lang. This is 14. This is 12. This is 10 American wire gauge. And this is asan yung 8.0 dyan? And this is 8 American wire gauge. Ano nangyari? Ba't mo umasok? Ayan. So, American wire gauge yan. Sabi sa inyo, dito lang kayo tumingin kapag mag-i-schedule na tayo ng wirings natin. Tingnan nyo klase na compute nating ampere. O, 3.48 ampere. Yung 3.48 ampere ba, tataas ba siya sa 20? Definitely hindi. So, therefore, ang gagamitin yung size is ito. Yun yung gagamitin nating size. So, isulat natin. .48. So, ilagay nyo, para sa 3.48, gagamit tayo ng 15. Check ko lang, parang may kulang sa table natin. Nasaan ba yun? Check ko lang. Okay, so ayan, nakita ko na. So, tingin kayo dito, class. Nung tinignan natin dito, class, bago pala ito, wag muna to. Malilito kayo dyan. Tandaan nyo lang muna tong table na to. Bibigay ko rin sa inyo yan. Tapos, in detailed, ilagay nyo that this, yung first is yung 14 American wire gauge nyo, yung 12, yung 10, at saka yung 8. So, after nyo magawa yan, punta kayo dito sa table na to, sa branch circuit requirements. Dito nyo pala class titingnan. Tingnan nyo class yung compute yung ampere, that is 3.48. Tama? Pansinin nyo class, kapag ka lumagpas class sa 15, yung 3 point, yung na-solve yung ampere doon, ito na gagamitin nyo.
Pag lumagpas na sa 20, syempre, eto na. Pag lumagpas na sa 30, and then next, and pag lumagpas sa 40, etong next. Since class, yung lighting outlet natin is just 3.48 ampere, yung total niya, yung 8 na lighting outlets natin, so eto lang class yung gagamitin nyo. Eto lang. Yung 15 ampere lang. And pag tiningnan nyo class yung 15 ampere na yan, pag tiningnan nyo to, ang nasa baba niya is 14 American wire gauge, di ba? So therefore, yan yung gagamitin natin. So i-note nyo dito class, doon sa solution nyo, for 3.48 ampere, use 15 ampere ampacity. Yun yung ampacity nating class. Ibig sabihin ng ampacity hanggang dun lang siya. Ampacity 14, di ba? 14 yan. 14 American wire gauge. 14 American wire gauge, or balik kayo class sa 14 American wire gauge dito sa table na binigay ko, yung detailed. Ito class yung note natin, di ba? So 2.0 millimeter squared diameter. So 2. Millimeter squared yung size, yung area niya. Ayan. So yun gagamitin natin, 14 American wire gauge or 2.0 mm squared. So dito. Or 2.0 mm squared thermoplastic wire. So yun yung gagamitin natin. Ayan. Tapos syempre, ang ginamit nyo class is 15 ampere ampacity. Yun na rin class yung gagamitin natin for your circuit breaker. So also, gagamit din tayo ng 15 ampere circuit breaker. Kung ano class yung ginamit nyo na ampacity, yun na rin class yung gagamitin natin for circuit breaker. Circuit breaker or C/B. Yan, for circuit breaker. Ayan. So, yan lang. Again, ulitin natin. Ang first step na ginawa natin is kinumpit natin yung overall power niya nung walang outlets. After nyo class makuha yung power niya, kinumpit natin yung total current niya. After nyo class makuha yung total current niya, so medyo komplikado to. Kailangan nyo lang tingnan yung table. After nyo class makuha yung total current niya, balik kayo dito. Dito muna kayo pala pumunta. Dito, sa hindi komplikado. Dito sa branch circuit requirements para makapag-schedule tayo. Since yung 3.48 hindi na malumagpas ng 15, ang gagamitin natin is 15 ampere ampacity. Below 15 ampere ampacity is your 14 American wire gauge, tama? Pagka-class, bumalik kayo dito sa detailed, ang 14 American wire gauge natin, yung size niya is 2.0 mm squared. So, kaya yun yung ginamit natin. So, ayan na. Yan yung 4, 8 lighting outlets. Next tayo class, for P/2, 4 lighting outlets na yan, di ba? Lighting outlets. So, LO na lang. LO times, ilan yun? 100 watts, no? Pagka lighting outlet. So, LO. So, syempre, makakancel to. 4 times 100 watts, that is 400 watts. Tapos, kunin na natin class yung kanyang current, I/2 is equal to, yung power, i-divide natin ng 230 volts. Tandaan class, sa 230 volts yung ginagamit natin, hindi yung 115. Mas mataas lagi ginagamit natin dito sa Philippines. So, 400 watts over 230 volts. So, pakidivide dyan class. Pagka dinivide nyo yan class, ang makukuha dyan is 1.74 ampere. So, again, kopyahin lang natin to. Kopyahin nyo lang to kasi, ay, ba't ba ganyan? Kopyahin nyo lang to kasi hindi naman lumagpas ng 15 ampere ampacity yung inyong ayan. Pero syempre babaguhin natin yung ano nyo, ampere na na-solve nyo. Ito. Ilan yun? 1.74 ampere. So again, ang nakuha natin total current is 1.74. Ito yung sa una, ito yung sa pangalawa. Ayan. Pagka tinignan nyo class doon sa ating branch circuit requirements, di naman siya lumagpas ng 15 ampere, which is your ampacity. And below that is your 14 American wire gauge. So, balik kayo dito.
Yung 14 American War Gauge, no, is gagamit daw kayo ng 2.00 mm squared na size ng thermoplastic wire. So, yun lang. For circuit breaker, ganun din. Ganun lang din naman. Ayan. So, check natin. Ayan. So, after nyo class ma-compute yung, yung lighting outlets natin, tandaan nyo class, ang ginamit nyo is your 15 Ampacito or 14 American War Gauge. Tama? Punta naman kayo dito class ngayon. Ayan, dito. Ayan. Punta kayo class dito sa dito sa THHN slash THWN size and type of conduit naman yung kinakailangan yung makita dyan. So hanapin nyo lang class yung 14 American War Gauge. So ayan, nakita nyo na. So pagka 12, so kapag 14 American War Gauge, ito class yung gagamitin nyo. Pero alam nyo ba class, usually naman kahit 14 American War Gauge, 12 American War Gauge, or 10, usually naman 1/2 inch lang naman yung ginagamit. So usulat nyo rin dito sa solution nyo bago tayo gumawa ng summary table natin. So gagamit tayo dito class ng 1/2 inch or 13 mm conduit. So 1/2 inch or 13 mm conduit or size ng inyong wire. So dito din, ganun din class. 1/2 inch or 13 mm conduit. Ayan. Usually naman yan yung ginagamit. And then lastly, proceed tayo class sa pag-compute ng 6 convenience outlets nyo para matapos na rin. Kasi i-upload ko pa to. So P sub 3 is equal to, so meron kayong 6, di ba? 6 convenience outlets. So computein muna natin 6 convenience outlets sa times na lang natin ng 2. So 6 convenience outlets times, ang binigay ko sa inyong power, ilan? 180. Oh, 180. So 180 watts over 230 volts. Remember that. So cancel tong dalawa. Hindi pa pala yan. Convenience outlets muna. CO. So cancel to. 6 times 180, that is ilan? 6 times 180. So i-type nyo class sa calcul nyo. That is 1,080 watts, di ba? Tama ba? 6 times 180. So 1,080, tama. And then syempre, kukumpitin natin yung I sub 3. That is equal to, yung power niya, 1080 watts over 230 volts. Pagka kinuha nyo yung class, ang makukuha nyo is, ilan? 4.69. 4.69 ampere, tama? Tapos, imumultiply nyo yan ng 2. Bakit? Kasi nga duplex. Again, pagka duplex, imumultiply nyo ng 2. Pagka triplex, syempre, imumultiply nyo ng 3 times 2. Yan, 9.38. So, 9.38 yan. 9.38 ampere. So, ngayon yung class, yan yung pagbabasihan nyo. So, eto class yung very crucial dito sa part na to kasi kinakailangan nyo makinig mabuti. Pagka class, 9.38 yung naging capacity ng current nyo, yung total current nyo sa convenience outlets, titingin kayo dito, no? Tingin kayo, di ba? Titingnan nyo dito. Sabi ko sa inyo, tumingin kayo dito. Branch circuit requirements. So, syempre, hindi siya lalagpas ng 15. Yan yung gagamitin nyo, di ba? Tama? Pero class, hindi. Pagka class, nagdi-design kayo, yung mga electrical engineers natin, nagdi-design sila ng convenience outlets, kayo rin, dapat ganito gawin nyo. Ganito rin gagawin nyo sa quiz. Ginagamit lang natin usually yung 15 ampere ampacity kapag ka lighting outlet kasi mas mahina yung power niya. Pagka class, magde-design na tayo ng convenience outlets, ang gagamitin nyo na is, ang minimum na gagamitin nyo na is 20 ampere. Ano ba ito? Ito umaasog.
So, 20. Abot ba ganun? Ayan. 20 ampere ampacity ang gagamitin nyo. So, 12 American War gauge yan. Again, kapag ka lighting outlet, ang minimum ampere nyo is 15. Kapag ka convenience outlet, ang minimum requirement nyo is 20 ampere. Huwag kayong mag-alala kasi ibibigay ko yung details niyan sa inyo next week sa quiz nyo. Pati yung mga ACU, pati yung triplex, ibibigay ko sa inyo class. Huwag kayong mag-alala. Yung mga minimum requirements niyan at saka yung gagamitin nyo para mabilis na kayo magko-compute. Ang gusto ko lang matutunan nyo dito is paano ba nagde-design ng wirings yung mga electrical engineers natin. So, 20 ampere ang capacity nyo. So, in-note nyo. For convenience outlets, syempre, hindi kayo pwede gumamit ng 15 for lighting outlets lang yun. So, for 9.38 ampere, use 20 ampere ampacity. Yan yung minimum kapag convenience outlets or saksakan. Ampacity wire. Ampacity, so that is 12 American wire gauge. Or, tingin kayo class doon sa table natin in detail, 12 American wire gauge, di ba? So, pagka 12 American wire gauge, that is 3.5 millimeter squared. So, 3.5 mm squared. Ayan. Thermoplastic wire. So, ayan. After nyan, syempre, kinakailangan breaker din. Kung ano class yung ginamit nyo dun sa circuit wire nyo, yun na lang din class yung gamitin nyo sa breaker nyo, sa feeder nyo, yun na lang din gamitin nyo sa branch nyo. So, kung ang ginamit nyo is 20, syempre, ang gamitin nyo na lang din para sa circuit breaker is 20. So, nasaan ba yun? Ayan. Ito. 20 na lang din. Kagaya na to. 15, 20 ampere circuit breaker. Or C/B. Ayan, circuit breaker. So, ayan lang. Pero syempre, for 12 American wire gauge, tingin kayo dito sa pinakaunang table natin. Dito ka sa size and type of conduit, kahit ano class dyan sa apat na yan, ang gamitin nyo. Usually, ang ginagamit lang naman dyan is 1/2 inch na conduit. So, ayan, 1/2 inch. So, di ba? Madali lang. Titingin lang kayo sa table, 1/2 inch. Kinakailangan lang tandaan yung mga pinagsasabi ko. Or, 13 millimeter conduit. Kailangan lang tandaan nyo yung mga minimum requirements na sinasabi ko sa inyo. Kasi hindi kayo pwedeng mamali doon. Ayan na. After that, kinakailangan computin nyo yung total ampere nila. So, I total dito. So, I total, para makompute yan, kinakailangan, edi I sub 1 plus I sub 2. Kasi ilalagay nyo rin to sa schedule nyo. Plus I sub 3. So, ilan yan? Pag plus-plusin nyo na class. So, that is 1.74, 3.48, 1.74, at saka 4.69. Ayan. Actually, may error dito sa ano nyo, sa module nyo eh. Hindi dapat 4.69 yan, dapat 9.38 yan eh. So, baguhin natin. So, that is 3.48 plus 1.74. Hindi ko alam kung ba't yan lang yung kinonsider, pero dapat 9.38 yan. Plus 9.38. 14.6 yan. This is 14.6. Sa module nyo nakalagay is 9.91. Mali yun, class. 14.6 talaga yan. Kasi yung duplex, usually minumultiply natin sa 2 yun. So, para sa total power natin, so mali din yun, syempre. Ayan. Para sa total power natin, P sub t is equal to P sub 1 plus P sub 2 plus P sub 3. So, pag pinag-plus-plus nyo class lahat ng power, as yung mga power natin, so 1,000, so 9 point, i-times nyo to ng 2 din. Times nyo na to ng 2. 1080 times 2. So, 2160 yan.
2160, what's ito? 2160 plus 400 plus 800. 2160, ay, 2160 plus 400 plus 800. 3360. So that is 3360 watts. Tapos syempre, kinakailangan kunin nyo yung i-check natin yung I total natin. I total is equal to P total natin, P sub T over 230 volts. So pagka chinek nyo yun, class, dapat magtugma yan. 360 over 300, 230. 230 volts. So what's ito? So I sub T is equal to 3360 over 230. 3360 over 230. So 14.61. So tama. 14.6 ampere. So check to. So magkamukha sila, therefore tama yung computation natin. Ayan. And then lastly, hindi pa tapos yan. Ito yung inyong mag-i-schedule, pero bago yan, kinakailangan kunin muna natin, nakalagay sa problem. Halimbawa, naglagay sa problem, hindi ko pala nilagay dito. Nilagyan ko yan. Nilagyan ko yan ng ganito. 80% demand factor. 80% demand factor. Yung sabihin ng 80% demand factor, kumbaga kinakailangan yung na-compute nyo is magkaroon ng allowance. According to the code, kinakailangan maglagay daw tayo ng 80% demand factor para mas maging safe yung inyong schedule. So, ang gagawin nyo, yung I required nyo, which is yung total na na-compute nyo. So, ilagay natin. So, I required is equal to I total times yung demand factor natin, which is yung 0.8 times. O, yan. 0.8. Which is, ano yun? Ano nakuha natin I total? 14.6, di ba? Times 0.8. Baguhin nyo yun, class, ha? Dapat 14.6 yung total niya. 14.6 times 0.8, that is 11.68 ampere. So, 11.68 ampere. So, ayan. Ayan na. And then, syempre, kinakailangan na compute natin yun sa branch natin, sa mga branches natin. Kinakailangan mag-schedule din tayo para sa feeder natin. Pero okay mag-alala kasi ito naman yung usual na ginagamit din. For feeder, so ito na yung last, no? For feeder to branch circuits, ito na lang di gamitin nyo, class. So, gagamit kayo, class, ng 2-8 American wire gauge para mas mataas. American wire gauge. Hindi naman lumalagpas dyan yan usually. Or, 8 mm squared na THH thermoplastic high heat nylon or thermoplastic, ano ba ito? Ba't ba asog ng asog? Thermoplastic high and water resistant nylon, THWN, and at least, nakalagay ito sa module nyo, class, and at least a 60 ampere circuit breaker. Ayan. Or C/B. So, tingnan natin table niya kung tama. So, 8. O, ayan. Tama naman. O, so, 8 yung American wire gauge niya, pero ang ampacity lang niya is 40. So, para magkaroon ng safety for allowance, ang ginamit niya is 60. So, tama lang, class. Okay lang yun. Yan na lang din, class, yung gamitin nyo lagi. And then, lastly, kapag ka na-compute nyo na, class, yung inyong yung mga wirings nyo, gagawa kayo, class, ng table na ganito. So, tandaan nyo to, ha. Gagawa kayo, class, ng table na ganito. Ilalagay nyo dyan, class, yung circuit number 1, number 2, number 3. So, tatlo yan, di ba? Lighting outlet sa loob, sa labas, tsaka power convenience outlets. And then, ilalagay nyo, class, yung total currents nyo. Ito yung mga na-compute. Ito, class, baguhin nyo, yung dulo. Hindi yan yung total niya.
dapat ita times 2 yan, tsaka ito. So anyways, kahit naman ganun yung mangyari, yan pa rin naman yung ganyan pa rin naman yung paglalagay sa table niya. Ang mababago lang is ito tsaka ito. Tsaka itong dalawa na to. So ayan. So eto class yung reference nyo. So ilalagay nyo dito yung circuit description, kung ano ba yung kinumpit nyo, tapos circuit requirement, tapos circuit breaker rating, kung ano class yung ginamit nyo dito. Saan ba yun? Halimbawa, ito, 14 American wire gauge, 15 siya. Pag 14, di ba 15? Pagka 12, 20 yung ampacity niya. Tama? Kagaya dito. Ito. Ayan no, naka-note naman yan. So, 15. Pagka 15 ang ginamit yung ampacity, that is 14. So, ganun din dito. So, kapag 20 ampacity nyo, that is 12 American wire gauge. Tapos, lastly, ilalagay nyo dito syempre yung size ng conduit natin. Mapapansin nyo class, pare-parehas lang yan. Yan kasi yung usual na ginagamit. And para dun sa ating feeder, usually naman ganito lang din yung ginagamit. Hindi naman siya lumalagpas madalas dyan. Pagka residential, so ayan na lang din yung gamitin nyo. Okay? So, ganyan lang. Ang pinakakinakailangan ko class sa computation nyo is ganito. Huwag kayong mag-alala kasi dun sa may pinagawa ko sa inyong floor plan, merong ACU dun, di ba? Bibigyan ko kayo class ng ganito. Hindi ko naman kayo hayaan mag-compute lang na wala lang. Bibigyan ko kayo class ng power niya at saka kung ano ba yung minimum na ampacity kapag ka ACU. Kapag ka lighting outlet class, tandaan na ang minimum ampacity nyo is 15. Kapag ka convenience outlets, that is 20. And class, I think that's it. So, I hope meron kayo natutunan kahit konti. Ito lang naman yung kailangan yung malaman, yung basic computations and scheduling. So, thank you so much.